Naman ay meron tayong report mula sa Cotabato City. Ito po si Munir General mula sa PTV Cotabato. Magandang hapon, bansang Pilipinas. Assalamualaikum, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon, ihatid na naman ng PTV Central Mindanao at ERMM News Bureau ang huling kaganapan sa halalan sa araw na ito, lalo-lalo dito sa ERMM, sa Maguindanao. Kanina po ay pinuntahan natin ang isa sa mga 36 town ng Maguindanao Province, ang Datopiang. Dahil napag-alaman natin na mayroon konting sigalot doon. At yun na nga, nung pumunta tayo, tayo lang ang network na nakapasok doon sa presento na yon. At napag-alaman natin na yung isang kandidato ay pinipigilan niya yung mga supporter ng kanyang katunggali na bumoto, kaya nagreklamo yung isa. Kaya tinanong natin kung bakit, ay yun nga, medyo may konting karahasan, mayroon konting harassment nga yung nangyayari. Kaya nga, nang dumating ang PTB4, hatol ng bayan doon, ay nabuhayan ng loob ang dahil yun na nga, sa kalayuan ng lugar ay walang pumupunta doon na mga authority, except ng dalawang sundalo na kita natin sa may gate. Pero pagdating natin, nagkaroon naman ng bigla nagdatingan yung mga sundalo. At maging sa mga kalsada, ultimo parang war zone, no? Nakikita natin ang mga tangke nagkalat sa daanan, kaya lang parang props lang sila. Pero doon sa loob ng presinto ay medyo nagkakagulo yung mga tao. Pero ganoon pa man, tinanong natin ang pamunuan ng Philippine National Police, si Senior Superintendent Rodilio Hoxon, ang Maguindanao Provincial Director. Ang sabi niya sa atin ay the Philippine National Police is on top of the situation. At ganoon din ang pamunuan ng Commission on Election, si Regional Election Director Attorney Renzo Malipao. Anya lahat maayos naman ang halalan sa lalo na sa Maguindanao, except sa isang presento nagkaroon ng yung mga ballots, yung papunta sa town ay napunta sa dito sa Tamuntaka, sa Cotabato City. Pero anya ay na-resolve naman kaagad. So sa suma total, naging maayos ang kabuuan ng botohan dito sa IRMM. Napag-alaman natin sa Basilan, si OIC Regional Governor Mujib Hataman ay nakaboto na at siya ay nakabalik na sa Isabela from his hometown sa Sumisip. At ibig sabihin noon ay naging maayos at matiwasay ang eleksyon sa IRMM. Pero doon naman sa Tawi-Tawi na pag-alaman natin kaninang umaga ay naghagis ng dinamita yung isang supporter ng isang kandidato. Ang purpose daw ay para malito yung mga tao, para ang supporter ng isang kandidato ay mauna sa polling place. So, yun lang ang nakikita natin. At tayo naman natutuwa ang ating mga kapatid na dito sa ERMM ay gustong-gusto nila ma-exercise ang kanilang rights of suffrage. Kaya nag-uunahan sila pupunta sa polling place. Kaya lang yun na, yung mga supporter ng mga kandidato ay pinipigilan sila na bumoto. At saka isa pang complaint ng BI ng isang presinto doon sa Datopiang, anya ay hindi nasunod yung guideline, lalo na yung mga illiterate voters, na kailangan ang mag-shade ng ballots ay yung kamag-anak. Pero ang nangyayari ay hindi kamag-anak ang nag-shade ng ballots na yung mga illiterate. Kaya kanila chine-check itong mga ganitong mga style ng pagboboto. So, tayo naman ay umikot dito sa party ng Maguindanao. Yung dalawang bayan na pinuntahan natin, medyo may konting sigalot nga, sinasabi ko kanina. Pero doon naman sa Dato Saudi Ampatuan ay nakikita natin medyo maayos ang pagboto. Samantala, nakikita natin doon yung mayroon pang isang moske
na pintura niya ay pink na pink. Kaya hinalintulad ko sa pag-ibig na ito magkabilang, magkaano lang yung bayan, magkadugtong, pero dito umiiral yung pag-ibig, yung pakikisalamuha ng magkakapitbahay. Pero doon sa Topiang at saka sa Salvo na nadaanan natin ay medyo ang mga tao ay masyado silang seryoso sa araw na ito dahil sa halalan yun nga yung pagsuporta nila sa kanilang mga kandidato. Kaya napapansin natin na nagkakaroon nga ng medyo commotion doon sa mga presinto. So yun lang po ang dito sa uling kaganapan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Medyo on top of the situation daw ang sabi ng PNP at saka COMELEC. Jesse, meron ka bang katanungan sa amin? Munir, na sabi mo kanina yung nagbato ng dinamita, nakilala na huli ba ang taong ito? Ito na nga, ang sabi daw, pang-ano lang ito, Jesse, pananakot lang. Ito ay nangyari sa Tubigindangan Simonol, Tawi-Tawi. Ang isa sa mga volunteer reporter natin na nagbigay ng impormasyon dito sa aton ng bayan. Ang purpose nito ay pagsabog ng dinamita ay para magkaroon ng commotion para yung mga isang supporter ng kandidato, sila ang mauna sa polling place dito doon sa pintuan. So, ang paraan yun para pamalito lang yung mga tao. Pero wala naman na napabalita na nasugatan or napinsala sa pagsabog ng dinamita sa Tubigindangan Simonol, Tawi-Tawi. Okay, maraming salamat sa iyo. Yan po si Munir General mula sa PTV Cotabato.